Si BBM ay naglabas ng kanyang 8-point agenda. Yung administration niya. Yes. Education, energy, infrastructure, transportation, fiscal management, efficient bureaucracy. Pero walang nangyari eh. Bakit? Dahil sila mismo ginagago nila yung programa nila. Wala ka bang death threat? At saka hanggang saan to? Kasi sigurado ko kakalkalin yung buhay mo. Kung hindi ka makalkal, yung pamilya mo, tatakutin ka, baka may mangyari sa'yo, wag naman sana. Kaya lagi naming tanong sa mga na-interview namin. Kadalasan kasi tinatakot, minsan napuputol. Normal naman po yan na yung mga nasasaktan ay gagawa ng paraan para ma-discourage kami. Grabe mga kabdit, wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito ha. Attorney Baligod, may mga matitindihong pasabog dyan sa gobyerno. Hindi lang yan mga kabdit kasi mismong siya inamin na ho niya na may mga death threats na ho siya natatanggap dyan sa administrasyon. Pero yan, sinabi niya naman na malinaw mga kabdit na kahit na nakakatanggap po sila ng mga death threats, hindi ho sila titigil dyan sa pagsupil sa mga matitinding corruption sa ating bansa. Talaga naman nakakabilib itong si Attorney Baligod mga kabdit na hindi ho niya, alam niyo na, hindi niya ho ipagkakaila o hindi niya ibebenta ang kanyang sariling buhay para ipagtakpan yung administrasyon. Kaya mga dito, wala ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong. Nairekta na ho tayo dito sa mga pasabog ni Atty. Baligod at sa mga 18X Marines sa matitinding katanungan nitong mga nandyan sa Vox Populi. Kaya mga dito, rekta na ho tayo. Gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Paano, attorney, kung medyo umadvance na tayo? Paano kung doon pa lang pinatay na nila ang kaso na ito na isinampa ninyo? Ano po ang inyong next move? Sundan ko lang yung tanong ka para ilan yung natanggap na maleta ni Ombudsman? Sorry, no? Wala naman silang sinasabi na tumanggap ng maleta si Ombudsman. Ang sinasabi doon ay noong DOJ Secretary siya, ay kinakausap niya ang mga ICC investigators, no? At alam naman natin na ang official position ng Republic of the Philippines ay hindi tayo makikooperate sa ICC. Pero patago silang nagkikita-kita at nag-uusap-usap. So ano po ang inyong next move? Gusto ka sa... Dyan pa nga lamang mga kabdito, yung pagkikipag-cooperate na itong DOJ na si Bonjing Remula sa ICC, red flag na ho yan eh. Di ba sinabi na ho dapat na itong ating bansa hindi pwede magipag-ugnayan dyan sa ICC. Pero dahil sa katigasan nga ng pagmumukha nitong si Remula mga kabdito, nabebend ho nila yung law. Anong expect natin? Nandyan ho sila sa administrasyon ng mga ngagba. Di ba? Sakali. Opo, kaya po ginawa natin itong press con na ito bago kami magsampa sa Ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. At para ma-inform sila at kasama nating bantayan ang Ombudsman. Kasi kung nag-file na kami sa Ombudsman, baka kasi mag-issue ng gag order ang Ombudsman eh. Nandito na yung kasos o reklamo sa Ombudsman, walang magpapa-interview dyan, walang statement sa media, etc. Pwedeng gawin niya yon. Kaya minaramat po natin na ilabas na muna para marami tayong magbabantay sa Ombudsman. Ayun. So kadalasan po kasi, no, katulad nung nangyari kay Gutesa, bigla po siyang nawala. Eto, gaano po ba tayo kasigurado na ito po ay magtutuloy-tuloy? At kung magtutuloy-tuloy po ba ito, itong mga hawak na ebidensya na ng 18 na Marines na ito ay masasabi ba nating may probable cause? Kasi para sa akalaman na rin nating mga kababayan, para malaman nila bandang huli, kung hindi ito matutuloy, may pumasok na naman na ibang espiritu, parang gano'n. Pagka babasahin po natin yung kanilang sinumpaang salaysay, ay meron tayong tinatawag na ultimate facts lamang ang sinabi natin dyan, no? To create a prima facie basis na mag-imbestiga ang Ombudsman. At pag nag-imbestiga na ito, ay ibibigay namin yung karagdagang detalye. Ayun. Oo. So, pakonti-konti po yung bitaw. Hindi naman, no? Sa ngayon ay
tama na itong allegation natin na mag-imbestiga siya. Pagka nag-imbestiga siya, ay doon na natin ibibigay yung detalye ng mga bawat alegasyon doon. Okay. Halimbawa ay sinabi lang natin diyan na ang mga mambabatas na ito ay nakatanggap ng pera. So pagdating ng investigasyon, kung sino ang nag-deliver o nakakita, sila po yung magsasabi na kami ang nag-deliver dito sa particular na mambabatas o opisyal na ito. Ayun. Okay. Paano ba nabuo ito, attorney? Itong 18 na ito. Anong motivation nila? Kasi nung una, si Orly Gutesa, di ba? Tapos biglang lumitaw itong 18, tapos kayo na yung nakatayo. Oh, kasi sa pagkakaalam ko, si Orly Gutesa, lumapit siya kay dating Congressman Mike Defensor, tapos ni-refer ni Mike Defensor kay Senator Marcoleta. So, paano nangyari at bakit ikaw yung tumindig para maging boses na itong 18 matatapang magigiting ng mga Marines? Oo, isa rin ako sa mga milyon-milyong Pilipino na nanood sa Senate Blue Ribbon Committee. At nakita ko kung paano trinato si Gutesa, no? He was unfairly treated at ang masama, pinalabas pa siyang nagsisinungaling. Yun po ang dahilan bakit ko hinanap ang mga kasamahan ni Gutesa. Ayan, isa pa ho yan mga kabdita. Oras na maimbestigahan itong mga ex-marines at kalkalid na ang kanika-nila mga background kesa sa mga pinaglalantado nila na kabalbalan ng gobyerno ni Marcos Jr. Alam na ho natin, yung 2028 presidential na lang ho talaga ang pag-asa natin kasi yung paglantado na itong mga ex-marines, 800 billion yung mga kabalbalan ninanakaw ng administrasyon. Nakakatakot na ho yan, nakakakilabot na. Paano pa ho yung mga trilyon-trilyon ho nila nakukulimbat yung ipinamimigay ho nila? Tapos anong mangyari dyan mga kabdit? Babalik ta rin itong mga ex-marines at sila pa ho ang kakasuhan at ikukulong. Yan na ho yung sinasabi ni Attorney Baligod. Oo. So hinanap nyo po sila? Oo. Meron akong kaibigan na dati nilang katrabaho din at kinausap ko kung maaari kong kausapin yung iba pa niyang mga kasamahan. No? So, mula 4, naging 10, naging 20, at naging 30 yung aking kinakausap. Tumigil na ako kasi marami na masyado yung 30. Pero may mga rason yung iba kaya hindi ko muna pinasama. Ang rason dyan ay subukan natin itong 20 muna, sabi ko. Kasi baka hindi naman necessary na i-expose ko pa sa danger yung iba. Pero dito sa 20, 2 ang hindi nakapirma dahil yung isa ay nasa ospital, nagbabantay sa asawa niyang may sakit. Yung isa naman, meron siyang asawa na nagtatrabaho sa gobyerno at ang iniisip niya ay baka maapektuhan yung trabaho ng kanyang asawa. So sabi ko, okay lang. Kaya itong 18 ang lumabas muna. Kaya lang, attorney, isa sa mga kinakawori, tanong din ng mga nasa social media, dahil nga doon sa nangyari kay Gutesa na pabalita na siya ay umurong, nagtatanong tuloy ang mga taong bayan, baka naman nagsalita itong mga ito, pagkatapos nilang magsalita, bigla din silang uurong, parang mas lalo tuloy lumalabo ang mga sitwasyon. Ano masasabi niyo dito? Sa tingin niyo ba paninindigan nila ito hanggang dulo? Palagay ko po dahil ang isang mabigat na rason kung bakit sila lumabas ay para suportahan yung sinasabi ni Gutesa. Oo. Kasi sa kanila walang iwanan eh. Yes po. Oo. Kaya naniniwala ako na hindi aatras o magbabago itong 18. May nabanggit din po kayo na kaya nagising itong mga sundalo na ito ay dahil po doon sa pangyayari doon sa isang apo. Ano ho bang buong istorya po nito? Yung isa doon ay merong apo na 2 years old lamang. Dinala sa ospital dahil may dengue. Pero walang maibigay na gamot. Kaya namatay yung bata. So, na-realize niya na noong nag-uusap na kami, pinaliwanag ko kasi sa kanila yung kasalukuyang suliranin ng ating bansa. Yung sa ekonomiya, sa politika, at naintindihan nila na kaya pala naghihirap ang mga Pilipino
ay dahil ninanakaw ng mga opisyal ang pera na para sana sa mga serbisyo. Ipinaliwanag ko nga rin noong PDAF scam na ganun din yung aking motivation, Kako. Kaya naniwala at nagtiwala sila sa akin. So, para rin po dito sa suporta dito sa 18 na Marines, no? Kasi baka mamaya biglang umatras. Pwede po ba silang ituring ng mga whistleblower? At kung ganon, sako po ba sila nitong mga whistleblower protection para sa kanilang kaligtasan din? Yeah, pwede naman silang isama sa witness protection program. Pero ipinaliwanag ko sa kanila kung ano ang pwedeng mangyari, no? At talagang hindi sila papasok sa witness protection program. At palagay ko, hindi lang kasi, ito lang ang nakikita natin yung 18. Hindi natin nakikita yung ibang kasamahan nila na sumusuporta sa mga ito. Attorney, Ito, tanongin ko lang yan, follow-up ko lang yan. Ito po ba yung mga retirado o ito yung mga active pa? Wala na sila sa serbisyo. Hindi, yung mga sumusuporta po. Mix po yan. Merong nasa serbisyo, meron ding mga kasamahan nila dati kay Gutesa. So hindi po totoo yung sinasabi nila na parang yung military o yung AFP ay against dito sa mga ito? Well, as an institution, sinasabi ng AFP, ang Philippine Marine Corps, ang Philippine Navy, na kumbaga parang sila, no? Pero individually, may mga opisyal pa nga na nagte-text at kinocongratulate nila ang mga ito. Kakaiba ang kanilang pagmamahal sa bayan. so in short, yung uniform men natin, officially, ang statement, wag tularan. Pero karamihan, siguro it's safe to say, karamihan sa kanila, gusto yung ginagawa nitong 18 na to. Wala akong statistics, no, kung karamihan ba. Pero yung mga rangko ng mga nagsasabing tama ang ginagawa nila ay matataas Oo. Diyan pa lamang ho mga ka-update sa mga, alam niyo na, aprobado na mga high-ranking official na mga Marines, mga ka-update, yung mga pinaglalantad ng, ayan, ex-Marines din mga ka-update. Sapat na ho yan sa simpatsya ng mga milyon-milyong Pilipino. Diba, yan pa lamang hong aprobado yung paglantad nila sa korupsyon ng administrasyon ni Marcos Jr. Okay na ho yan, hindi na ho nila kailangan yung opinion ng mga mabababa. Tsaka yung iba kasi mga kabid, iniisip na lang ho nila yung safety ng kanilang sarili at ng kanilang pamilya, kaya naiintindihan ho natin. Lahat ho sila. Napansin ko po, attorney, na kayo po pag nagsalita at nagbigay ng mga statement, ingat na ingat kayo na hindi makulayan. Pero gayon pa man, ang sinasabi ni Trillanes, ito lang kaninang interview, kayo daw po ay ang inutusan lamang o ang pinaka-head ng kung anumang ginagawa ninyo ay ang mga Duterte. Ano po masasabi nyo dito sa issue na to? Sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakakausap si VP Sara. No? Si dating President Duterte, hindi ko alam kung naaalala niya o natatandaan niya ako. Kasi bilang na bilang yung pagsasama namin noong 2016 pa yon, no? Yung mga kapatid ni VP Sara, hindi ko naman sila kilala na personal o nakakausap, no? So hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung akusasyon na inuutusan ako ng mga Duterte. Kasi daw yung may sinabi si Auntie Claire, nagpapahiwatig siya, yung sumundo sa inyo after the press con. Pwede ba nating sabihin kung saan ba kayo sumakay, saan ba kayo umangkas, sino sumundo sa inyo? May sasakyan si attorney, ang ganda ng sasakyan niya Yung kasi may sundo raw Alam mo kung ano yung sasakyan ni attorney? Jet. Lumandi sa taas Ay, attorney, sino po nagsundo? Humiram po ako ng 2 vans, no? Kasi isa lang yung aking van At 18 ang mga ito. Kaya humiram ako ng van ni Mike Defensor at saka ni Consilor Rani Ludovica. Kasi si Mike Defensor, kinausap ko yan nung nakakausap ko na itong mga sundalo. Kinausap ko si Mike Defensor para magtanong kung ano ang nangyari kay Gutesa.
para may input siya, para hindi ko, I won't commit the mistakes, in quotations, no? I won't commit the mistakes kung bakit ganito ang nangyari kay Gutesa, no? And then, may pangalawa kaming nag-meeting, tinanong ko siya, nakakausap mo ba si Saldico? Kasi nagkasama sila sa Kongreso eh. Sabi niya, may kaibigan ako na nakakausap siya. Pakisabi mo naman kay Saldico na bayaran niya yung last month salary, 13-month pay, and termination pay nung mga ito. So yun yung pangalawa naming pag-uusap. And then, mula noon ay nangungumusta siya, kumusta yung mga sundalo, sabi niya. So, ina-update ko rin, okay naman, etc. Pero wala siyang detalye na nakukuha sa akin. Kaya nung February 23, nung nag-decide kami na magsagawa ng isang press con, kinausap ko si Ma'am Malutikya. No? Ma'am, pwede ka pang mag-arrange ng O sige, bigay ko yung details sa'yo early, sabi niya. And then, tinawagan ko ulit si Mike. Mike, meron ka bang sasakyan na pwede kong mahiram? Sabi, para saan? Sabi niya, meron lang akong mabait naman siya, so pinahiraman niya ako. Si Rani Ludovica, matagal ko na rin niyang kakilala, kaibigan na taga Quezon City. Nahiraman ko rin ng isang sasakyan, kaya dalawa yung vans na nahiram ko. Pero matindi, no? Kasi mayroon kagad silang information tungkol doon sa sasakyan kung saan sumakay. Pero itong mga information na binibigay ng mga Marines na ito, parang hindi naman, Pero wala parang silang balak. nabanggit nyo na may sumusunod kasi sa inyo after nun eh. Oo. Kaya nga, kung saan-saan kaming daan pumasok, dahil nung umalis kami, ako yung una, then yung dalawang sasakyan, no? Eh, halatado naman na katulad sa White Plains Road, maluwang yon. Dahan-dahan lang kami, ayaw mag-overtake nung tatlong nakamotorsiklo. No? Eh, alam naman natin yung ganong mga tradecraft sa Intel work, no? Pero alam nyo napaka-honest ni attorney kasi yung Malacanang parang puro pahaging pa kung sino daw yung sumundo. Pero si attorney sinabi niya kagad, diretsuhan sino yung sumundo. Attorney, ang tanong dito, si Mike ba at saka yung counselor merong kinalaman dito sa paglabas itong mga to? Alam ba nila ang sasabihin o hindi? Wala po. Wala silang kinalaman sa mga nilalaman ng salaysay nila. Wala silang impluensya kung ano yung nilalaman yan. Zero. Ito, meron akong isang tanong, medyo maselan to, attorney. Kasi sinisira din lang naman nila yung kredibilidad ng mga militar, kredibilidad ninyo. 18 to, and sinabi ninyo, inisa-isa nyo silang hinanap. Magastos ito. May nagpondo po ba rito sa inyong pag-aanap sa mga kasama ni Gutesa na ito? Oo. Ako at saka yung asawa ko. Oo. Kasi parang pinalalabas nila, may Ito po, diretsuhan po, bakit niyo po ito ginagawa? Mas magandang tanong, ibalik ko, bakit hindi? Pilipino ako eh. Dapat nating mahalin ang ating bayan, no? Yan din ang tanong sa akin noong PDAF scam eh. Bakit mo ginagawa ito? Baka kumikita ka rito. Sa totoo lang, ako nga ang gumastos eh. Yung pag-photocopy lamang ng mga dokumento doon sa PDAF scam case, 1.2 million pesos yun. Attorney, ang sabi nung iba, baka may pangarap daw kayo na tumakbo, magpakilala, at kaya nyo ginagawa ito. Well, yung mga nagsasabi, normal yan, no? Pero makipagpustahan na lang ako sa kanila kung tatakbo ako. Isang maleta. 2028. Isang maleta. Isang maleta lang. Sige. Attorney, wala ka bang death threat? At saka hanggang saan to? Kasi sigurado ko kakalkalin yung buhay mo. Kung hindi ka makalkal, yung pamilya mo, tatakutin ka, baka may mangyari sa'yo, wag naman sana. Kaya lagi naming tanong sa mga na-interview namin. Kadalasan kasi tinatakot, minsan napuputol. So, gusto ko malaman, tinatakot ka na ba? May death threat na? At saka hanggang kailan ka itong laban na ito? Normal naman po yan na yung mga nasasaktan ay gagawa ng paraan
para ba-discourage kami. Pero I think nothing can discourage the 18 at saka ako. Kumbaga pag nagsalita kasi kami, ay parang meron ng blood compact yan, no? At ito, no, ang aking commitment dito, yung mga kinasuhan namin sa PDAF scam, kinasuhan din nila yung aking mga witnesses. At alam niyo po ba na yung harassment suits na yan, natapos ko ang pinakahuli na kaso noong last month lang. Na-dismiss naman lahat. No? Acquitted yung mga witnesses ko sa lahat ng kaso na sinampa ng mga mambabatas. Doon naman So, tayo, 13 to 26, it's 13 years kong hinaharap ang mga kaso na isinampa sa mga witnesses ko. And the same commitment is given to this great 18 Filipino soldiers. Itong 18 na Filipino soldiers, attorney, puntahan natin yung credibility nila. So currently, wala po silang mga trabaho. May mga pagkakataon ba na humiling sila sa'yo, wala kaming trabaho, sasama kami sa'yo, basta bigyan mo kami ng pera? May mga ganun ba, attorney? Walang dinidemand na pera ang mga ito, pero parang obligasyon ko na tulungan din para hindi magutom ang mga pamilya nila. No? Sabi ko sa kanila, magtiis lang tayo dahil mahirap itong ating papasukin talaga. So okay naman sila. Ang importante sa ngayon, meron pa namang nakakain yung kanilang mga pamilya. Attorney, usong-uso ngayon yung AI, kung familiar kayo doon. Kasi maraming post ngayon na lumalabas yung affidavit nga, gawa lang daw po ng AI. So ano pong masasabi nyo dito? Kanina ay in-interview kami ni Jessica Soho kasama yung mga ilang sundalo. At may pinapakita sa akin na, attorney, peke daw yung serial number ng helicopter kasi dito, C-8811. Ma'am, ito yung picture ng helicopter, consistent. Yung nagsasabing AI, siya ang gumawa ng AI. Na katulad niya, 68111. Tapos may pinakita siya na pare-parehong picture, 68811. At kinopya lang niya yung mga tao na yan. So sabi ko, yung nagsasabing AI, siya yung gumawa ng peke. O kasi yung meron pa nga dong picture na yung maleta, puro labahan na. Yun yung mga... Kung mga labahan yung nandun sa bahay, no? Yes, sir. Oo. Ano naman ang ginagawa ni Attorney Buenviaje na staff or executive assistant ni Congressman Saldico? Ayan nga kasi mga kabdit yung paglabas ho ng mga litrato, yung mga maleta dyan sa bahay ni Teacher Stella Kimbo, mga kabdit. Meron ho kasi mga nag-edit na ginawa hong labahin. Mantagin po ninyo yung mga maleta gagawin labahin para ho pabanguhin yung pangalan ni Stella Kimbo at hindi ho siya idawit dyan. Hindi ho siya idawit sa mga flood control. Ganyan ho katindi yung, alam niyo na, administrasyon ni Marcos Jr. Imbis na hindi pagtakpan, nagagawan ho nila ng paraan. Diba? Doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo, ano yun? Makikipaglaba siya? Walang tubig eh. Na isang Tama naman mga kabdit, ano hong ginagawa nitong si Attorney Buendia kung labahin ho'y nasa litrato tapos magpo-post sila nakapis? Lalaban niya ho ba yung mga labahin ni Stella Kimbo? Tanong ko lang sa inyo mga kabdit, sira ulo ho ba sila? Ginagawa ho nilang mangmang yung mga Pilipino dyan sa nagagawa ho nilang mga AI. Pero wala na ho maniniwala sa kanila yung mga mali-malitang hinatido sa kanilang mga bahay. Alam na ho ng taong bayan yan. Alam na ho yung mga kadiring-diring, kabalbalang pagnanakaw ho nila. abogado. Attorney, balikan ko lang yung tungkol doon sa 18 na sundalo. Kasi ang nilabas ng AFP, yung yung dishonorable discharge. Ipaliwanag niyo po sa amin, ano ba ang ibig sabihin ng dishonorable discharge? Ilan sa kanila ang dishonorable discharge? At ano yung kanilang ikina-dishonorable discharge? Okay, ang dishonorable discharge, sa AFP kasi, ang mga non-commissioned officers from private up to master sergeant ay
i-enlist sila every 3 years. Parang kontrata, renewal, no? If you are within that 3-year contract, hindi mo tinapos dahil hindi ka nag-report, pwede kang i-declare na absent without official leave or AWOL. At kung na-AWOL ka at na-separate ka sa serbisyo, ang category mo ay dishonorably discharged. No? Yung honorably discharged naman ay yung tinapos mo yung termino pero hindi ka nag-re-enlist. So, ise-separate ka sa armed forces na ang category mo ay honorably discharged. No? Ang mga ito ay halos lahat sila ay AWOL. Isa lang ang hindi. Yung isa doon, dishonorably discharged ay dahil biktima siya ng kanyang opisyal. Nag-serve siya sa United Nations Peacekeeping Force sa ibang bansa at siya ay na-in-charge sa mess hall, si Johnny Budwan. No? So siya yung in-charge sa kusina. Pero ang mga budget kasi dyan galing sa United Nations eh. So tinawagan siya ng kanyang opisyal na Pilipino na taga-AFP. Sabi niya, Budwan, magdala ka nga ng pagkain dito sa quarters ko dahil minsan may bisita ako, wala akong maipakain. So, nagdala siya ng pagkain, nilagay niya sa sasakyan, pagdaan niya doon sa isang checkpoint, ay hininto siya for inspection. Nakita yung mga pagkain. Hinuli siya at pinauwi siya sa Pilipinas. Nagkaroon ng investigasyon dito. Ang sabi ng mga nag-iimbestiga, ang recommendation ay demotion. Yung opisyal na nag-utos sa kanya, wala man lang siyang sinabing inutusan ko yan. No? Ang kinalaunan, instead na demotion lang, naging dishonorably discharged. No? Sa akin, sino ang dishonorable dito? Yung opisyal niya o siya? Diba? Yung opisyal. Oo. Oo. Ang number one na principle sa leadership, sa military ay seek the welfare of your men. Yun ang number one leadership, military leadership principle. Pinabayaan niya yung tao niya. No? So, very unfortunate ito. Pero nabanggit niyo po na meron pang iba. Ano naman yung kina-dishonorable discharge ng iba? Yung iba naman hindi dishonorably discharged, no? You mean the other other than the 18? No, O yung within the 18 po. Yun, yung isa doon, parang nagkaroon ng nagkasakit yung asawa niya. So binantayan niya yung asawa niya, hindi siya nakapag-report kaagad. Paso na yung kanyang bakasyon. So dineclare siya na absent without official leave, no? So karamihan sa kanila ay pamilya ang naging rason kung bakit hindi sila nakabalik on time. So sa madaling salita po, yung dishonorable discharge sila ay hindi po ibig sabihin criminal sila. May pinatay, may ninakaw. Nakaw sila. May korupsyon. May corruption. Hindi ganon. Hindi So ganon. ibig sabihin lang dahil hindi lang sila nakapag-report o natapos yung 3 years. Walang naabutan sa kanila ng maleta. Sila lahat naabutan ng maleta. Oo, itong pero mga inabot din nila. sundalo. Pero walang natanggap. wala. Problemado nga sila doon sa last month salary nila eh. Palagay ko honorable yung mga honorable tong mga militar na to kasi hindi sila nangupit eh. Di ba? Dapat magbabayad. Pwede kang mangupit, di ba? Si Saldico. So hindi pa sila bayad. Hindi pa sila Pambihira bayad. ka, Saldico ko. Oo. Pati yung bayad, kinurakot mo. Ito kasi, attorney, gusto kasi, ang nangyayari kasi parang gusto nilang sirain yung credibility ng 18. So now, may pagkakaiba pa kung halimbawa, ikaw ay AWOL or na-discharge ka or yung active ang magtitistigo. May pagkakaiba na ikaw ang witness, ikaw first hand na nakakita or naghatid, may mababawasan ba yung pagiging testigo niya or ano ba, may bearing ba yun? Wala eh. Oo. Walang bearing kung honorably or dishonorably discharged ka doon sa sinasabi mo na katotohanan. Regardless of the source, if what you are saying is the truth, di ba?
Hindi, actually, attorney, no, kung ikaw active ka sa serbisyo, palagay ko hindi ka pwedeng magtistigo sa mga ganito eh, hindi ba? Ganun ang patakaran? Oo, kung sa Talaga naman ho mga ka-update na hindi rin ho sila pwedeng tumistigo lalo na kung active ho sila sa serbisyo. Kasi mga ka-update, panigurado, babalikan ho sila ng administrasyon, pati ho yung kanilang trabaho, pati ang kanilang pamilya, mga ka-update, idadamay ho ng administrasyon ni Marcos Jr. Siyempre kung aktibo sila sa service, mga ka-update, tapos sisiraan ho nila yung pagnanakaw ng gobyerno ni Marcos Jr., panigurado, patatahimikin o kaya sisibakin ho sila sa pwesto. Kaya itong mga naglantad na 18 Marines, mga ka-update, mga retirada, ano na ho yan mga yan mga retired na ho, retirado na ho mga ka-update. Armed Forces of the Philippines kasi ay iba ang kanilang kultura, no? Meron tayong obey before you complain, no? You follow the chain of command. Meron silang mga ethos, mga sinusunod, may mga unwritten rules ang mga yan eh. So, mahirap talaga kung sa uniform service ka. Eh yung sinasabi nila, attorney, na hindi naman mga members ng Marines or Navy, yung iba dyan. Paki-explain nga ninyo, sino-sino yung hindi membro at bakit kiniklaim nila na sila ay membro ng Marines? Yeah, ang problema kasi sa mga naunang statement ng AFP, Philippine Navy, Philippine Marine Corps, ay nagbase sila sa isang verification. Ang nakalagay kasi doon, pangalan ng sundalo, nakalagay under verification. Nagsalita na sila kaagad na hindi Marines ang mga ito. Pero pinapanindigan namin na yung nakalagay sa affidavit, dalawa sa kanila ay konektado sa Philippine Army dati at yung 16 puro mga Marines. At merong serial numbers ang mga ito. So meron po kayong hawak na ebidensya na magpapatunay na sila yung mga Marines? Meron po. Kaya nga, meron ng bagong statement ang Philippine Navy na doon sa 18, dalawa daw ay hindi Marines. Hindi naman namin claim na lahat sila Marines kasi yung dalawa Army. So, inaccept na nila ngayon na yung 16 ay dating mga Marines. Kasi po yan ang binaluktot ng mga media. Pag unang salang nyo pa lang, sinabi kagad nila 18 ex-Marines. Tapos biglang itatanong nila sa AFP, Marines ba ito? Tapos nung sinabing hindi, para bagang sinasabi sa inyo, hindi kayo credible doon sa ano. Ngayon, punta tayo dito sa nabanggit nyong media. Ito, mainit na issue dahil napanood ko po ang lahat ng interview nyo. At bawat interview nyo talaga namang condescending yung mga tanong sa inyo. Kayo po ba naniniwala na talagang lahat ng media na umano sa inyo ngayon ay under sa payroll ng itong nakatanggap ng maleta? Alam nyo, malawak yung media operations ni Saldico noon na ipinagpatuloy ng mga kasapi sa kasalukuyang administrasyon pa rin, no? Halos 300 na trolls ang nandyan sa isang building sa Makati. At nagdadala ang mga ito regular ng pera para sa pangsweldo. Isipin mo, 3 palapag ang inoccupy nila sa isang building dyan sa Makati, no? Meron ngang isang media operator na nandyan sa Timog ang kanyang opisina sa President's Tower ba yan? Yung kanto. Oo. Uy. Merong isang nag-oopisina dyan na 8 maleta ang inakyat eh. Masarap Ay yung no, mga... 6. I'm sorry. Alam ni Coach Olin Timog Alam mo Isado mo yung mga building dyan Hindi. May nagsushooting. So, marami pong kwan. Kaya naman tingnan nyo ang control nila sa media. Pag nagsabi ka ng akusasyon laban sa administrasyon, sisirain ka kaagad, mas maganda sana na sagutin nila yung akusasyon. Masyado nilang binabalasubas yung public discourse. Katulad ni Sunny Trillanes, ang sinabi niya kaagad ay kakasuhan ko si Baligod ng cyber libel. O ano ho bang expect natin dyan kay Trililing mga kabdit? Natural gagawa din ho ng paraan yan
para kasuhan ito si Atty. Balikod at saka yung 18X Marines na cyber libel. Bakit ito mga ka-update sinasabi, naninira daw ho siya ng puri. Paano ho siya naninira ng puri kung meron ho siyang ipinakitang resibo? May pinakita ho siya ng mga listahan ng mga tumanggap. Tsaka yung paglalantad dyan sa, alam nyo na, yung $2 million bibigay ni Trililing sa ICC. Alam na naman ng taong bayan yan. Yung pagpunta-punta ho niya dyan sa Netherlands para pikunin, asa rin si FPRRD. Di ba may mga balita ho noon, mga kabdit, na ilang buwan pa lamang yung nakalipas na nadatnan si FPRRD na walang malay sa kanya sa Hague, sa Selda. Dahil nga binisita ho siya ni Trililing. Kasi nga may connection niya si Trililing dyan sa ICC. Tapos ito pang paninirang puri, sasabihin niya kay Atty. Balikod. Sira ulo ho yang si Trililing. Sino ba'y maniniwala dyan? Ayan yung mga trolls niyang kamuka. Hindi pa nga niya nakikita yung affidavit kasi alam ko. Dahil nabasa ko yung text niya sa isang media practitioner na humihingi ng affidavit. Hindi pa niya nababasa, tumakbo na siya sa media na nananakot na. Yung isang kasamahan niya, yung si Alejano, sinasabi niya na paldo daw ako, nabigyan din daw ako ng maleta. At nangangarap daw akong maging sekretary ng isang departamento. Yan ba yung klase ng pinaaral natin sa sinasabi nating Premier Military Academy in the Philippines? Yung ganong pag-iisip? Hindi ba magsasalita siya, hindi pa niya alam na hindi nga ako kilala ni Inday Sara? Paano naman niya akong i-appoint na cabinet secretary? Paldo daw ako, nabigyan ako ng maleta. Kailan? Yung nilabas nga namin dito, pwedeng ipakulong si Saldi ko. Bakit naman niya ako bibigyan ng maleta? No? Yun ang paldo, ano? Yun ang paldo talaga. Hindi ko alam kung yung mga ganyang komento ba ay is it coming from a responsible member of society? Yan ang sinasabi ko na mga talkative na hindi nag-iisip. Attorney, balikan lang natin yung sa media. Kaya nyo po bang mabanggit o doon na lang doon sa affidavit nyo ilalabas yung pangalan? Yung kaya namin binanggit doon na nagbibigay sa mga media practitioners, no, para ipakita lamang na yung pera ng bayan ay ginagamit nila para sa sarili nilang interest at para sirain ang kapwa Pilipino nila, no. Doon sa individual na media practitioner na nabigyan ng mga mali-maleta ng pera, ang sa akin naman ay baka naman bayad sa serbisyo nila. At hindi nila kailangang tanungin kung saan nanggaling yung ibinayad sa kanila, no? Kaya hindi ko po binanggit doon yung mga pangalan. At sinabihan ko rin yung mga sundalo na kahit binanggit nyo ito sa akin, ay minarapat kong hindi ilagay. Katulad ng isang mambabatas, yung letter B, blackout. Kasi sabi ko, unfair sa pamilya niya. Oh, yeah. Dahil wala na siya, hindi na niya, he cannot defend his name and reputation anymore. So let us be fair to him also. Kaya blinak out ko po yun. At naku po, marami pa silang mga sinasabi na hindi pwedeng ilagay dyan, no? Pero, attorney, nabanggit nyo kanina na doon sa troll farm ay may politikong pumupunta. Siguro yun na pwede natin mabanggit dahil yun po ay politiko naman. Pwede po ba natin malaman kung sino yung pumupunta doon? Nako, matataas na opisyal ito ng House of Representatives kasi minsan sa top floor ng building na yon ay doon sila nag-iinuman minsan, no? Oo. Nag-iinuman, mga marami congressman. Oo. Babanggitin ko yung kasama pangalan. si Saldico. No? Kasama si Saldico. Oo. Kung si Saldico umiinom doon, sino ba ang mga ka-level niyang Yes. kainuman, di ba? Yung sa Quadcom, meron ba doon? Yung iba ho doon sa Quadcom, baka hindi na makaakyat sa top floor. Sa sobrang taas, ito po ba ay si Romualdez?
Hindi po. Kasi sa akin yung pag-iinom doon, I think hindi naman krimen, no? Yes. Hindi naman krimen. Siguro, pwede niyong banggitin. Inuman lang naman. Parang tayo, pwede tayo mag-inuman. Sino yung mga nagiinuman Yeah, doon? focus na lang tayo sa mas importanteng issue ng bayan. Ayan. Itong listahan, may listahan kayo, 'di ba, attorney? Lumabas yung mga congressman, no? Meron din daw bang mga senador, secretary, yung mga matataas na mga Oo. mga departamento ng gobyerno? Oo, meron dyan mga senador, no, na ilista. At may mga additional na detalye pa yan. Doon naman sa mga miyembro ng kabinete, si Secretary Bunuan, no? Nag-deliver sila. Hindi ko maalala kung ilang maleta yan sa isang bahay niya sa Quezon City. Si dating DBM Secretary Amena Pangandaman, Yun. no? Bernardo. Hindi, wala silang nabanggit na Bernardo. Pero si Secretary Pangandaman, siya mismo ang pumunta sa Horizon. At siya mismo ang tumanggap. Siya mismo ang kumuha doon, no? Sa basement 3, no? Ito yung nakakatawa sa isang media practitioner, no? Na sabi nila, "Sir, alam mo bang tinitingala namin itong tao na to? Believe kami sa kanya, pero nung nade-deliveran pala namin siya, parang na-disappoint kami." Kasi may isang pangyayari na yung magde-deliver, tinawagan ng media practitioner. Sabi niya, "Doon na lang tayo mag-meet sa mall." So, punta sila. Ang sasakyan ko, ganito, ganyan, sa level na ganito, etc. Tapos, yan, buksan nyo na yung pintuan ng likod. Van ang dala niya buksan. Ipasok nyo na. Siya ang nagdo-drive. No? Media po? Oo. At dalawang maleta yata yun or something, no? So, yun na nga. Ngayon natin nalalaman yung kasabihan na this is where our taxes go. Wala po silang nakitang tinapay doon? Bakery, Doon sa bakery. restaurant. Sa restaurant. Sa siguro. restaurant. Pero doon sa van, wala Doon sa naman. van, walang tinapay. Walang mga ensimada dyan, gano'n. Walang, okay. Hindi, mabalik tayo dun sa sa ebidensya kasi nandoon na rin tayo Siyempre, 18 to. Sabi nyo nga, 30 to lumalabas Paano nyo ginather yung evidence? Isa-isa nyong kinausap? Ikaw muna, kung ano ibibigay mo sa akin, hanggang sa makompleto mo yung 30, tapos kumuha kayo ng consolidated na Nagkaroon po kami ng 2 beses na workshop, no? May mga pictures ako dito na ganon. Ikaw, ano ang nalalaman mo? Inuna ko kasi, ibigay nyo sa akin ano ang sasakyan na ginamit, sino ang kasama nyong nag-deliver, sino ang inyong dineliveran, at kung saan. So, binigyan ko sila ng kanya-kanyang papel. Ginaya yung diagram na yon. So, nagsulat sila. And then, pagkatapos nun, ipinasok ko sa isang draft. After a week, binalikan ko sila. Gusto kong malaman kung consistent sila So, matagal po ito. December, January, and then hanggang February. No? 3 buwan. Yung matagal daw Sabi nyo, yan ang kinu-question nila. Yung timing. Sinadya nyo ito para sa ICC? Hindi nga ako updated kung anong nangyayari sa ICC po Basta sa akin ay nung nakontento ako na yung sinasabi nila ay totoo, no? Dahil consistent sila a week before na pirmahan nila, binigyan ko pa sila lahat ng kopya. At gusto kong sa isang linggo reviewin nyo yan. So nung may mga corrections sila na very minor, so finalize na namin nung umaga ng February 2023. February 23, 2025. So nung okay na sila, 2026, sorry, no? February 23, 2026. So nung okay na sila, sabi ko ipanotaryo na natin. So pumayag sila.
may tinawagan ako na isang Saan yun pinanotarize? Kasi baka mamaya tumanggi na naman yung abogado. Doon tayo pupunta eh. Nangyari, napanood na namin yun eh. Oo, meron I asked permission from the notary at saka yung witness si Bishop Tendero at saka yung 18 na na mag-video ako sa seremonyas ninyo. Baka sira yung CCTV na naman. Mahirap. Hindi, sa may video, may video 'yon, na tinanong sila ng notaryo, kayo ba ang gumawa nito? Naintindihan nyo ba ang nilalaman dito? Tinakot ba kayo? Sinuhulan ba kayo? Prinomesahan ba kayo? So, okay naman yung sagot. So, nagsumpa sila. Detalyado attorney. Kanina pinapakita sa screen yung mga plate numbers. Ito pa, individually, naisip nila na baka maging problema to someday, kaya sila na mismo, on their own, kumuha na sila ng mga ebidensya nila. Ganun ba ginawa Hindi nila? naman, dahil, alam nyo po, mula September 2022 hanggang early 2025, araw-araw silang nagde-deliver eh. At yan ang mga gamit. Kaya memoryado nila yung plate numbers. At ito po ba SOP sa kanila na pag nag-deliver, picture? Meron silang chat group. No, halimbawa, tayo by chat group. Ikaw ang nautusan na mag-deliver. Pag na-deliver mo, picturean mo, ipasa mo sa chat group. So lahat tayo nalalaman natin na si Banat Bay ay Ano pong dahilan nila para malaman? requirement kasi ni Saldico. Para makasigurado si Saldico na na-deliver nga. Kung saldi ko walang hiya na ito, nasaan na ba ito? Bakit biglang nawala Kasi ito? yung mga executive assistants niya, si Mark Tiksay, si Paul Estrada, si Attorney Sam Buenviaje. So nandun po sa GC si Saldico? Kasi, So talagang minamano-mano niya na tinitingnan niya yung mga delivery. ganon. Nakausap niyo na po ba yung abogado ni Saldico? Ay, hindi pa. Hindi ko kilala. So hindi niyo po talaga nakausap si Saldico na nagkuntsabahan kayo kasi yun ang pinapalabas ng iba para siraan ang administrasyon. Wala nga silang contact kay Saldico, ako pa. Ngayon nga hinanap natin, nawawala si Saldico eh. Oo, Di ba? wala akong communication at saka hindi niya ako kilala. Sino pa yung nasa GC? Andun ba yung si speaker? Yung mga wala. wala. Talagang kay Saldico. So itong 18 na ito, plus yung 12 pa, kay Saldico lang ito. Oo, kasi 103 silang lahat eh. 103. Oo. O nasaan May- yung iba? Yung 16 doon, active members ng PNP. No? 7 active sa Coast Guard. No? So yung iba ay retirado na, no? Wala na sa serbisyo. Yung iba kasi sa kanila ay na-assign bilang security ng kanyang mga anak, yung kanyang asawa, at kay Saldico. Kaya divided sila into 3 teams. So hindi lang po talaga Marines, ano? May iba pa. May Army, may PNP, may Coast Guard. Na active. Ang active lang PNP at saka Coast Guard. Actually, kaya ako tinanong sa inyo kasi may tumawag sa akin. Kilala niya yung isa sa PNP na naandun. Na ano daw. Kaya lang, hindi magsasalita dahil siyempre takot. Yes, oo. Attorney, hindi kaya masama lang ang loob nitong mga 80 na to dahil hindi pa sila napapasahod? At follow up lang, may idea po ba kayo kung magkano yung sahod nila sa paghahatid ng pera? Ang sweldo nila 43,000 a month eh. Pero depende kasi meron ng 9 na taon kay Saldico. Merong 1 year. So iba-iba rin, no? May umaabot ng 56,000. Anong screening ng mga ito para matanggap sila dyan? Kasi baka mag-apply si Sir Jack eh. Apply ako yung kunyari. Mapumaldo tayo. Ba't gagawin ko attorney ha? Kunyari nakapasok na ako nun. Mafia na ako ha. Mafia. Pasok ako. Miyembro ka na. Nagkaila ako ng pera. Nagkamag-anak ako kami na lang ha. Natakas ko lahat ng maleta. Pahala ko yun lahat. Hindi ka na matatanggap pag gaganon. Tapos magpapa-omer ako. Bago na. Huwag ka na magkakalina. Okay? Paano sila Yung, pinupull, attorney, para makapasok dito sa 100 plus na ito? Yung security personnel kasi ni Saldico, merong 2 dyan na retired generals. Ay, magulat. At 2 retired colonels din.
So pag nagre-recruit sila, hinahanap din nila yung may connection sila sa mga sundalo. Oo. Napakarami pong ebidensya na nakita po natin yung pinapakita nyo, yung mga nakaprint. Yan na ba lahat yun? O yun na ba lahat yung pinakita nyo? Or marami pa? Marami pa. Oo, mahirap kasing isama lahat dyan dahil kakapal na masyado. Kaya representative lang ito. Para i-represent lang na mayroon kaming ebidensya, gano'n. Pero ito, mas tumitibay ba yung isang kaso pagka collective testimony? Kasi 18 sila kumpara doon sa nag-iisang testigo lang. Ito kasi mga eyewitnesses. No? Mm. So katulad ng isang krimen, may pinatay dyan, nakita mo, you are an eyewitness. Ganon din sila. At hindi lang sila basta eyewitness kasi meron silang Involved sila. involved Oo, sila. sa Meron silang involvement. At the same time, meron silang mga pictures, images na magpapatunay, magko-corroborate dun sa mga sinasabi nila. Tama po. Oo. Balikan ko lang po yung dalawang general na sinasabi nyo na retired. Meron po ba silang plano rin magsalita? Ang pagkakaalam ko dun sa isang general ay tinakot. At for a time, umalis siya sa Pilipinas. No? Alam ko po yung nangyari dun sa bahay ng isang kakampi ng administrasyon sa Forbes Park kung saan pinagalitan. No? At yung grupo rin na yun ang nananakot sa kanila. Medyo matindi yung grupo na yun. Kayo po ba may idea na merong involved na kakampi ang administrasyon sa AFP na nananakot dito sa mga ito? Meron po in due time kasi nabasa ko mismo yung pinadala ng isang I think major ang rank ko niyan na ang text niya ay tama na ang inyong mga ginagawa, tigilan nyo na yan. Huwag nyong ipahiya ang Philippine Marine Corps, ang AFP, etc. No? And then may text pa na siguraduhin nyo lang na kung lumabas kayo ay mapabagsak nyo ang gobyerno. Dahil kung hindi, meron din kayong kalalagyan. Parang ganon. Ito po ay active na Yes. major Yes. sa AFP. Sa AFP. And itong mga testigo ngayon na mga 18 and yung other na hindi pa nagpapakita, hindi naman sila apektado nung natatanggap nila yung mga mensahe na yan. Oo, kasi pinakita nga nila sa akin at malinaw sa kanila yung kanilang ginagawa, itong mga sundalo na ito. Na, sir, hindi naman kami gumagawa ng krimen. Bakit nila kami pinapatigil? Ang ginagawa nga namin ay sugpuin itong pagnanakaw sa kaban ng bayan, sabi niya. At medyo nakaka-touch yung sinabi rin nila na alam nyo sir, may mga sinalihan din kaming mga bakbakan, no? Gera-gera. Pero ito na siguro ang huling laban na sasalihan namin. Sa ngayon ay gusto naming magpakasundalo para sa Pilipino. Yun ang damdamin nila. Alam niyo po, hangang-hanga ang mga kababayan natin dito sa mga sundalo na ito. Sana ipagpatuloy nyo lang dahil kayo ipapanalangin ng ating mga kababayan para sa bayan natin. Dahil alam nyo, kailangan na talaga natin ng mga bayani sa pagkakataon na ito. Huwag natin hayaan ng mga kurap na opisyal lang mamuno sa ating bayan. Attorney, ito ang isa sa mga tinatanong palagian ng lalong-lalo na itong mga mainstream. Di ba yung motibo ninyo na meron kayong ibang plano? Ang pinaka-endgame nyo ba is pabagsakin ang gobyerno? Simple lang po ang aming objective Yung matigil ang pagnanakaw. Kasi tingnan nyo po ang resulta ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nasisira ang mga institusyon. Nasisira rin ang mga tao na nagpapatakbo ng mga institusyon na ito. Diba sa ating form of government, may mga institutions dyan. The executive, legislative, judiciary, ombudsman, etc. No? Mga institusyon yan. At maganda ang mga purpose ng mga institusyon na ito. Pero, depende ang success ng institusyon na ito sa mga taong nagpapatakbo.
At meron tayong dalawang klase ng tao na nagpapatakbo sa ating mga institusyon. Yung elective at saka yung appointive. Pero wala tayong maasahan ngayon sa mga elective and appointive eh. Oh, siguro may maasahan tayong kakarampot. 1, 5%. Karamihan, hindi natin maasahan. Kaya nga, yung executive branch, tingnan mo, si BBM ay naglabas ng kanyang 8-point agenda. Yung administration niya. Yes. Education, energy, infrastructure, transportation, fiscal management, efficient bureaucracy. Pero walang nangyari eh. Bakit? Dahil sila mismo ginagago nila yung programa nila. Sa legislature, matagal nang sinurrender ng legislature yung kanilang kapangyarihan sa executive. Ang legislature dapat ang siyang nagpapanday ng mga pulisiya. Pero bakit ang presidente ang nagsasabi sa Kongreso, ito ang gawin nyo? At hindi ka pwedeng maging speaker o Senate President kung hindi ka alyado ng presidente. And this Ayan mga kapatid. Pansinin nyo ho yan ha. Yung mga, alam nyo na, yung mga umaayon sa administrasyon ni Marcos Jr. ha. Sigurado lagi ka nakapromote. Ayan, si Tariela, kakapromote lang ho niya, di ba? Commodore. Tapos ngayon, mas tumaas pa ho yung posisyon niya. Tapos ito si Recto, mga kapatid, tumaas din yung posisyon niya dyan. Ganyan ho kakakapal yung pagmumukha ng mga yan. Tignan nyo si School Bukol. Di ba, normal na senator. Ngayon, naging Senate President. Si Ping Lacson, pinalitan si Senate Blue Ribbon Committee, chair na Marcoleta, mga kapatid, ganyan ho sila. Basta naaayon ka sa administrasyon, basta kaya mong pagtakpan yung mga pagnanakaw, kabalbalan na itong administrasyon ni Ngagba at ni Martin Luther King, itataas ho nila yung kanilang posisyon. Panigurado, tignan nyo yung mga nasa minority, meron ho ba silang inassign na mataas na posisyon dyan sa Senado? Tanong ko lang ho sa inyo, o hindi? Tanong lang yan mga kapatid, kasi pag naaayon ka sa admin, sigurado, promoted. Promoted ka, pero pag nagamit ka nila, katulad nitong si General Torre, ngayon, General Manager na lang. O, di ba? Ngayon, dahil nagamit na ho nila si Torre, mga kapatid, ganyan din ho ang mangyari sa mga nagpapagamit dyan sa admin ni Marcos Jr. Pag pinagsawaan ka na, ayun, pagtatawanan ka na lang ng taong bayan. Di ba? institutions are designed to be independent from each other. Checks and balance eh. Wala na yung checks and balance. Attorney, ito yung problema ngayon dahil itong ating Senate, tila nagsasabi ngayon si Senate President na hindi dapat kayo seryosohin sa inyong mga sinasabi. Paano po kaya ang inyong next move dyan? How I wish na masabi ni Senator Soto sa harapan ko yung ganyang pananalita. Sinabi din kasi, sinabi attorney na napakalaki daw ng discrepancy in terms of yung pera, yung involved na pera na pinag-uusapan, 805 billion. Sinasabi ni Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee na parang sobrang laki ng pera. O parang it doesn't add up, sabi Parang niya. 70% napunta lang doon kay Cheese, ay kay Charis, kay si Sandro napunta 70%. Sana yung iba? Ganito, ang tinutukoy kasi ni Senator Lacson ay yung pondo na galing lamang sa flood control. Pero ang daming pinanggagalingan ng pera na dumarating kay Saldico. So ang sabi kasi ni Senator Lacson, 1.3 trillion ang flood control fund. Yes. At kung totoo daw na 805 billion ang nakuha, parang 70% na yun ng pondo. Parang hindi ka panipaniwala, sabi niya. Yes. Pero balikan niya yung PDAF scam. 60 to 70% ang kickback ng mga legislators. Walang pagkakaiba dito eh. At sabi ko nga, hindi lang naman flood control fund ang involved. Merong DENR, Department of Agriculture, dun sa National Irrigation natin, no? Ang daming GOS na irrigation projects, ha?